Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome back po sa aking channel. Pag-usapan po natin itong medyo mainit-init na issue mga kaibigan, no? Walang sulian, sabi ni Sara Duterte. Bakit ganyan ang ating thumbnail mga kaibigan? Merong Nissan Safari, pagkatapos merong Ford, ano pa tong isang Ford na ito mga kaibigan. Dalawang sasakyan yan, no? Dalawang sasakyan yan nariyan. Bakit merong ganyan? 'Di ba? Pero bago ko sabihin ang kwento tungkol diyan sa dalawang sasakyan niya mga kaibigan, no. I'm not saying na yan mismo yung sasakyan ha, pero ganyan yung pinaka-brand ng mga sasakyan no mga kaibigan na pag-uusapan natin, okay? Pero bago natin pag-usapan yan mga kaibigan, alam naman nating lahat, 'di ba, na kamakailan lamang ay nag-birthday itong ating mahal na pangulo. Tama? Oh, nag-birthday si PBBM, 'di ba? Inopen ang Malacanang para sa public, 'di ba? 'Yon, Ford Expedition. Inopen ang Malacanang para sa public, 'di ba? Maraming mga kababayan natin nagpunta, 'di ba? Naging open din ang pagkain ng mga kaibigan doon sa Malacanang bilang pagdiriwang ng sa kaarawan ni PBBM. Pagkatapos inopen din niya yung ilang mga hospital, 'di ba? Para magkaroon ng libreng pagpapagagamot, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na naroon sa yung tinatawag na mga indigents, no mga kaibigan. So maraming ginawa, 'di ba? Maraming ginawa ang ating pangulo. And ayon din sa PCO mga kaibigan, naglabas sila ng statement, 'di ba? Na pagkatapos noong isang buong araw na talagang sabi nga ay nakakapagod, 'di ba? Dahil kumbaga ay active ang ating pangulo sa pagdiriwang ng kanyang paarawan sa paraan na pag-share sa mga mamamayang Pilipino, 'di ba? Meron siyang dinaluhan na party, no? Na itong party na ito mga kaibigan ay sabi nila ay private party, 'di ba? Pagkatapos ang nadoon sa private party concert na 'yon mga kaibigan ay ang Duran Duran. No, Duran Duran, ha? And knowingly, ang ating pangulo mga kaibigan, tandaan niyo, ang ating pangulo rockista talaga 'yan, 'di ba? Kaya nga 'di ba, sinabihan siya na rockstar, no mga kaibigan, dahil rockista po talaga, mahilig po talaga ang ating pangulo doon sa mga rock band, no mga kaibigan. Itong Duran Duran isa sa mga maaaring isa sa mga paborito ni PBBM, 'di ba? So may nagregalo, mga kaibigan kay PBBM ng free concert ng Duran Duran, at ito ay ginanap sa, actually may nagbanggit ng pangalan ng hotel pero ayoko nang banggitin yung pangalan ng hotel mga kaibigan, sa Pasay, no mga kaibigan. RN2 Cents, shout out RN2 Cents, okay? 'Yon, 'di ba? And sabi dito, sir, ang grado ba na 91% ayon na ba ang pinakamataas, at kailan at sinong pangulo ang humigit sa grado na yan kung meron man? I think so. No, I think so. Na ito na yung pinakamataas, no, yung 91%. Pero let me have that let me tackle that on bukod na content, no Pogi, pagbibigyan natin yan, okay? Ko-content natin yan, okay? So balik tayo dito, di ba? So nagkaroon ng concert sa Pasay sa isang hotel, hindi rin basta-basta hotel, kumbaga 5-star hotel yung hotel na yung mga kaibigan, ano? Ay nandun ang Duran Duran, nag-concert ang Duran Duran, and yun ay private na party and nirigalo kay PBBM, di ba? And the mere fact na umattend si PBBM doon, at nandoon din yung may dalawang senator din na naroon, no? Si Grace Poe at saka yung si Cheese Escudero na doon din mga kaibigan, di ba? Sa concert na yon, sa party na yon, no? The mere fact na umattend etong si PBBM doon sa party, mga kaibigan, ang naging kaisipan ng mga DDS, lalong-lalo na yung mga nagpakalat kagad ng mga issue na yan, ng mga kaibigan, ay tumanggap ng regalo etong si PBBM. No, mga kaibigan? And may napanood ako mga kaibigan, kasi na talaga kumbaga, yung pagtanggap ng regalo galing sa iba, lalong-lalo na po kung hindi mo sigurado kung ano ang kapalit na hinihingi, 'di ba? Ay bawal po talaga. 'Di ba? Okay, bawal po talaga 'yon,
'di ba? And ang alam ko, ang alam ko mga kaibigan, eto gusto ko lang maging totoo sa inyo mga kaibigan, ano. Gusto ko hindi tayo maging bias, 'no, wag tayong bias, 'di ba? Noon sa nilabas nila na ano, na kuwento, meron silang pinagbasihan na, ordinansa or batas 'no mga kaibigan, na bawal tumanggap ng regalo, 'di ba? Regalo lang, hindi sinabi dun na hindi kasama dun yung party-party, 'di ba? Then meron din ako isang napanood mga kaibigan na kung saan dun naman ay tinalakay na kasama, 'no, kasama daw yoong mga, socializing, yung mga party kasama daw 'no mga kaibigan. So yun yung mga kuwento nila, 'di ba? Eh, birthday naman yun ni PBBM 'no mga kaibigan, birthday ni PBBM yun. So hindi rin natin masasabi, although sabi nila bawal, bawal, pero anong magawa, 'di ba, kung meron naman, kung invited naman siya, 'di ba? Yun naman yung ano, yun naman yung pananaw natin bilang mga ano, bilang mga layman, kung sa layman term 'no mga kaibigan, na inimbitahan ka, alangan namang sabihin napakasuplado naman ng pangulo, 'di ba? Eh, pagkatapos paborito mo pa yung ano, mahilig ka pa dun sa mga, 'di ba, mga ganyan, 'di ba mga kaibigan? Sabi may case ba 'yon, 'di ba? May case ba 'yon? May batas 'no, Lloyd Plum, ibig sabihin na the mere fact na merong batas talaga na bawal tumanggap ng regalo, 'di ba? Ang kaakibat ng batas, meron talagang ano, meron talagang, kaakibat 'yan na kaparusahan 'no, mga kaibigan. So ibig sabihin, may batas, kapagka nilabag mo yung nakasulat dun sa batas, may kaso, 'di ba? Lloyd Plum, I just hope na nasagot natin yung tanong, So, may batas, lumabag ka, ginawa mo yung labag doon sa nakasulat sa batas, may kaso po talaga, 'no mga kaibigan. So 'yun ang ano lang 'no, wala tayong ano rito, sabi nga sa inyo open tayo, 'di ba? Okay. So eto na nga mga kaibigan. Eto mga DDS, 'di ba? Eto mga DDS, kung makapagsalita, 'di ba? Akala mo talagang totoong walang etong kanilang mga pinupuon at kanilang mga pinapanginoon, walang walang dungis, 'di ba? Walang dungis at walang nagawa 'no, na paglabag doon sa ginagamit nilang basihan at referensya na di umano ay nilabag daw ni PBBM. 'No mga kaibigan, although sinagot na po ito, sinagot na ito ng ano, ng PCO 'no mga kaibigan. Kaya sa atin, ano na lang, parang, real talk na paliwanag na lang 'no mga kaibigan. 'No, puntahan natin ngayon ito, 'di ba? Ito ngayon yung Nissan Safari at saka itong, ah, Expedition na, nandiyan kasama diyan sa thumbnail natin mga kaibigan. Pagkatapos merong isang Sara Duterte na nakagano'n 'no, para bang stop! 'Di ba? Pagkatapos meron digong, 'no mga kaibigan. Ngayon, ano ang kwento sa likod nitong dalawang sasakyan 'no, na ganito yung brand 'no, sa likod ng ganitong brand na sasakyan, dito kay Digong, kay Sara, at kay Kibuloy, 'no mga kaibigan. So diyan natin umpisahan, ayan, pag-usapan natin 'yan 'no mga kaibigan. Dito sa politiko, mga kaibigan, 'no, okay. Ito, share. Yan, 'di ba? Okay na ba? Yan. Lakihan natin mga kaibigan, lakihan natin 'no. Sabi ko sa inyo pagka medyo maganda 'yan, lalakyan natin. Yan, Okay. Sabi dito sa politiko mga kaibigan, ano, ay, kailan ba ito? Wala na, ayun, May 4, 2016, 2016 'to mga kaibigan, May 4, 2016, Okay. Wala ng sulian. 'Yun ang title niyan mga kaibigan, 'di ba? Wala ng sulian. Okay? Duterte says it's Sara who loves Kibuloy's expensive gifts, mga kaibigan. Si Sara Duterte daw ang nagkagusto doon sa mamahaling regalo ni Kibuloy, no mga kaibigan. Okay, eto na. Ano ang kwento diyan? Okay? According dito sa politiko mga kaibigan, okay? Yan. Tele-evangelist Pastor Apollo Kibuloy, may not have qualms giving Davao City Mayor Rodrigo
Duterte expensive gift, but the local chief executive doesn't always accept them with open arms, 'di ba? Hindi naman daw kaagad-agad, 'di ba? Na tinatanggap ni Duterte, no, mga kaibigan, na etong ganitong regalo. In an interview, dito mga kaibigan, in an interview on Kibuloy's late night television shows Give Us This Day, on Monday, May 2, Duterte shared that the founder and top leader of the religious sect, the Kingdom of Jesus Christ, once gave him expensive gas guzzler such as Nissan Safari and Ford Expedition, whose current market value ran up to around 3 million pesos, mga kaibigan. During that 2016, ang value po nung dalawang sasakyan na ibinigay ni Kibuloy kay Duterte, mga kaibigan, kay Digongyo, ay 3 million pesos. No, mga kaibigan. Okay, tinanggap ba? Tuloy natin. Although he refused the expedition, the mayor said his daughter Sara did not want it to let it go. Oh, di ba? Ayaw daw. Ayaw daw bitawan ni Sara Duterte, mga kaibigan. Kaya totoo yung no? Totoo yung kumakalat na chismis, mga kaibigan, no, na itong si Sara Duterte, ito pala ay galing ng China. No? Galing po ito ng China, nakapasok lamang ito sa Pilipinas, mga kaibigan. At itong si Sara Duterte ay dating Chinese passport holder. Alam nyo ba kung ano ang pangalan ni Sara Duterte, mga kaibigan, doon sa kanyang Chinese passport? Alam nyo kung anong pangalan? Su Wapang. Kaya itong si Sara, mga kaibigan, dating Chinese to. Ang pangalan niya doon sa China ay Su Wapang. Dahil Su Wapang talaga, mga kaibigan. Okay, tuloy natin. Sabi rito, binigyan ako ng expedition. Pagpunta ko ng airport, 300 pesos. Siguro sinasabi rito, mga kaibigan, gasolina, di ba? Hindi na makabalik. Sabi ko, iyon na yan. Sabi niya gano'n. Iyon na yan. Sabi niya kay Sara. Binalik ko, tapos itong si Inday nagwala. Nagwala si Suwapang, mga kaibigan. Nagwala si Suwapang. Bakit? Kasi ibinabalik ni Digongyo kay Kibuloy yung niregalo dahil napakagastos nga naman sa gasolina, di ba? Pero itong Suwapang nagalit, nagwala. Di ba? Sabi ko, tapos itong si Inday nagwala kasi gusto niya, sabi ko, saan ka ba kukuha ng panggasolina? Para kang buwang dyan, di ba, mga kaibigan? Talagang Chinese pala itong si Sara, di ba? Ang pangalan niya Suwapang, tinawag pa siyang buwang. Maliban sa Suwapang, tinawag pa siyang buwang ng kanyang ama. Diba? Chinese na Chinese, mga kaibigan. Chinese na Chinese talaga, di ba? Duterte said he revealed the big ticket gifts he received from the pastor as proof of that he doesn't need to steal public funds, di ba? Yan, meron din mga big tickets na tinanggap itong si Duterte, mga kaibigan, galing kay Kibuloy. And aside from sa pricey car, mga kaibigan, sabi rito, aside from pricey cars, the mayor said Kibuloy has gifted him with properties, among them his house at Woodridge Subdivision in Maa, Davao City, and another one at Royal Pines Subdivision in Matina, Davao City. Meron pa mga kaibigan, mga property na ibinigay sa kanya, hindi lang isa, dalawa. Di ba? Simply Talkies Vlog, shoutout. Okay? Hindi lamang isang property, kundi dalawang property, mga kaibigan, ang ipinagkaloob dito kay Digongyo nitong si Kibuloy, mga kaibigan. Ano pa? Alright, okay. Yun lang pala yun, mga kaibigan. So, yun lang yun. Okay?
Davao City Ford Expedition, Nissan Napari, Pastor Apollo, Kibuloy, okay, the Kingdom of Jesus Christ, no? Yan, yan. So, yun mga kaibigan, di ba? Kaya kayo mga DDS, ito naman sabi natin, no, mga kaibigan. Balikan natin mga DDS ngayon. Di ba? Real talk lang mga kaibigan, real talk lang. Let's kumbaga, pagbigyan niyo lang ako, no? I-set aside natin, mga kaibigan. I-set aside muna natin yung kung meron man talagang kung meron man talaga na ika nga ay may batas ba, 'di ba? Tungkol sa pagtanggap ng regalo, no? Set aside muna natin 'yan, no? Mga kaibigan. Kasi eto mga DDS, 'di ba? Kung makabira, akala mo yung pangulo walang ibang ginawa sa loob sa araw-araw mga kaibigan, kundi puro mga katiwalian. No, mga kaibigan, puro mga katiwalian. 'Di ba? 'Yun ang nasa isipan nila, no? Ngayon, birthday naman ng pangulo eh. Nakita naman natin ang ginagawa ng pangulo, mga kaibigan, 'di ba? Lahat puro sa pagmamalasakit para sa bayan, para sa mamamayan, 'di ba? Ngayon, kada merong aatinan na concert etong si PBBM, lagi nang binabatikos eh. Wala bang karapatan magpahinga pangulo? Ngayon, mga kaibigan, etong mga DDS, hindi rin nila napapansin. 'Di ba? At nakakalimutan nila na etong kanilang mga pinupuon at pinapanginoon, mga kaibigan, meron din namang mga lihim. 'Di ba? Katulad nung isang bisita natin kanina, sabi nila puro lang daw tanim kaso, puro kasinungalingan. This time mga kaibigan, this is not kasinungalingan. 'Di ba? This is not kasinungalingan dahil na doon nakalathala, 'di ba? Na itong si Digong tumanggap din naman. Mamahaling sasakyan. Isinoli nga lang pero nagalit si Sara. So napunta na lang kay Sara, tinawag pa niyang buwang yung kanyang anak. 'Di ba mga kaibigan? At maliban doon, tumanggap din galing kay Kibuloy ng mga properties. 'Di ba mga kaibigan? So kung gusto ninyong kasuhan si PBBM dahil umattend doon sa iniregalo sa kanyang private party, mga kaibigan, ang tanong, siguro si Digong nyo, hindi na pwedeng habulin dahil hindi naman na siya Pangulo, di ba? Pero si Sara Duterte, Vice President, na yung inayawan ng tatay, siya kumuha. Di ba mga kaibigan? So ang point ko dito is ganito mga kaibigan. Ang point ko dito, bakit hindi ituon ang isipan? Tulad no meron ako nabasa kanina, no? Merong nag-comment doon sa mga video ko, no, mga kaibigan. Bakit puro daw problema, puro mga alitan, puro mga kung ano-ano raw pinag-uusapan, no? Bakit hindi raw pagtuunan ng pansin is yung paghahanda, 'di ba? Dahil yung nag-comment ko na yung mga kaibigan, yung nag-comment na yung mga kaibigan is I understand na parang siya, after siya doon sa baka magkakaroon na ng giyera, 'di ba? Na yun daw ang dapat na pag-usapan, hindi raw yung mga labanan ng mga politiko, no, mga kaibigan. Dito naman, no, masasabi natin mga kaibigan, tayo naman ay sumasagot lang. 'Di ba? And sa pagsagot natin na ito, ay kumbaga nauna naman na yung sagot ng PCO. 'Di ba? May inilabas na statement ang PCO tungkol doon sa pag-attend ni PBBM doon sa sa private party na 'yon, no, mga kaibigan. 'Di ba? So, i-focus natin, no? I-focus natin mga kaibigan, mapa ikaw ay supporter ng Duterte, 'di ba? Mapa ikaw ay doon sa side ni Kibuloy or tayo bilang mga loyalista, mga kaibigan, mag-focus tayo doon sa kung ano yung ginagawa ng Pangulo para sa kapakanan ng bayan. 'Di ba mga kaibigan? Kumbaga, ipagpasalamat nga natin kung merong nagpa-party para kay PBBM 'di ba? At least na-appreciate nila yung ginagawa ni PBBM at gusto nila na kahit papano sa sandaling oras ay makapag-relax yung Pangulo natin. Dahil kinabukasan, trabaho na naman. 'Di ba mga kaibigan? Ganun sana yung mga DDS na to. No, tulad yung si Joey na hindi naliligo. 'Di ba?
gumamit pa ng kung ano-ano mga referensya. Ganun ba, yung referensya naman pala niya mga kaibigan, 'di ba? Magagamit din natin laban dun sa mga Duterte. 'Di ba? Kaya nga ito sabi ko 'no mga kaibigan, dun sa pinakapamagat nung ating content ngayong araw na ito mga kaibigan, dahil tatlo nga yung ating naging topic, 'di ba? Habang inaangat ang mga Duterte, lalong lumulubog, 'di ba? Kumbaga meron silang ibabanat kay PBBM, bumabalik din naman, nagbu-boomerang, 'di ba? Lahat ng ibinabato nila kay PBBM, nagbu-boomerang, bumabalik sa kanila. 'Di ba mga kaibigan? So dun lang 'no, kumbaga ay hindi tayo kasi pumapayag na basta lamang meron silang maibato 'no, na hindi natin masasagot. Good thing is merong inilabas itong politiko, pagkatapos naglabas na ng statement naglabas ng statement ang PCO, so nakakasagot tayo ngayon, 'no mga kaibigan. Ngayon kung meron kayong masasabi dito sa ating napag-usapan ngayon mga kaibigan, please don't forget to comment on our comment section and paki-like and share lamang po, 'no.